Sabi nila ang pag-ibig ay bulag. Pero paano kung ang mismong kapansanan mo ang magmulat sa'yo sa isang katotohanang mas masakit pa sa permanenteng kadiliman? Dario, dahan-dahan lang. Baka magising ang asawa mo. Bulong ng isang boses na kilalang kilala ko. Si Clarice. Ang assistant na itinuring kong kapatid ang babaeng pinagkatiwalaan ko noong lugmok ang pamilya niya. Huwag kang mag-alala, Clarice. Kahit dilat ang mga mata ni Amara, wala siyang makikita. Matagal ko nang pinatay ang liwanag sa buhay niya. Sagot ng asawa ko ang lalaking inakala kong anghel na magliligtas sa akin mula sa dilim. Nararamdaman ko ang paglapat ng kanilang mga labi, ilang pulgada lang mula sa aking higaan. Amoy na amoy ko ang pabango ni Clarice na humahalo sa amoy ng kataksilan. Akala nila dahil blanko ang aking paningin, blanko na rin ang aking isipan. Akala nila dahil hindi ako makakita, wala na akong halaga. Hindi nila alam na sa bawat haplos ni Dario sa akin na puno ng pagpapanggap sa bawat mahal kita na binibitawan niya habang nakatingin sa kabit niya, unti-unting naghihilom ang aking mga mata. Ako si Amara Rosales. At neo nakikita ko na ang lahat ng dumi sa loob ng sarili kong bahay, sisiguraduhin kong bawat luha ng dugo na ibinuhos ko ay babayaran ninyo ng buong buo. Dahil ang pinakamanganib na kaaway ay ang taong nakakakita habang ang akala nyo ay bulag pa rin siya. Dario, mahal-mahal siguradong sigurado ka bang hindi na makakakita ang asawa mo? Paano kung bigla siyang gumaling at mahuli tayo? Ang malanding boses na yon ni Clarice ay parang matalim na kutsilong bumaon sa aking puso. Si Clarice ang babaeng itinuring kong parang sariling kapatid, ang assistant na tinulungan ko nung halos wala silang makain dahil sa pagkalugi ng kanilang pamilya. Ngayon, naririnig ko siyang humihagik-gik sa loob mismo ng aming silid-tulugan. Huwag kang mag-alala, Clarice. Kahit dilat ang mga mata ni Amara, wala siyang makikita. Matagal ko nang pinatay ang liwanag sa buhay niya. Ngayon, pirma na lang niya ang kailangan ko para maging atin ang lahat ng ari-arian ng mga Rosales. Ang boses ni Dario ang asawa ko. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin ako sa hirap at ginhawa sa liwanag man o sa dilim. Pero sa bawat salitang binibitawan niya, nararamdaman ko ang lamig ng kataksilan na nanunuot sa aking kalamnan. 3 taon akong nabilanggo sa dilim dahil sa sakit sa paningin. 3 taon akong umasa sa kanyang mga kamay para akayin ako. Pero ang mga kamay pa lang iyon ang unti-unting humuhukay ng sarili kong libingan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong buksan ang pinto at ipamuka sa kanila na nakikita ko na ang lahat. Dahil sa isang sikretong operasyon sa Maynila na tinulungan ng aking kaibigang doktor, unti-unti nang bumalik ang aking paningin. Balak ko sanang sorpresahin si Dario sa araw na ito. Pag-uwi ko mula sa ospital, akala ko ay yakap ng pagmamahal ang sasalubong sa akin. Pero ang nadatnan ko ay ang pinakamasakit na katotohanan. Mula sa bagang nakabukas na pinto, nakikita ko silang dalawa. Nakaupo si Clarice sa aming kama, suot ang isa sa aking mga mamahaling silk robe. Si Dario naman ay nakayakap sa kanya mula sa likuran. Ang mga mata ay puno ng kasakiman habang tinitingnan ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Kailan mo ba siya papapirmahin? Tanong ni Clarice habang hinahaplos ang mukha ni Dario. Sa kaarawan niya. Sasabihin ko na lang na insurance papers yon para sa kanyang kinabukasan. Dahil sa tiwala niya sa akin, siguradong pipirma ang bulag na yon nang walang tanong-tanong. Sagot ni Dario, bago muling hinalikan ang leeg ng kanyang kabit. Napaatras ako. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Tila ba ang sahig ng sarili kong bahay ay naging putik na humihigop sa akin? Halos mabitawan ko ang aking baston. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong mag-isip. Kung susugod ako ngayon, wala akong laban. Hawak nila ang kumpanya. Hawak nila ang pera. At ang buong mundo ay naniniwalang ako ay isang kawawang babaeng walang silbi dahil sa aking pagkabulag. Mabilis akong lumayo at nagtungo sa dulo ng pasilyo. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking mga mata. Pagdilat ko, binalot ko ang aking sarili ng maskara ng isang biktima. Ikinumpas ko ang aking baston sa sahig, lumilika ng tunog na alam nilang hudyat ng aking pagdating. Dario, mahal, nasaan ka? Para may narinig akong boses. Sigaw ko sa boses na pilit kong pinapakalma kahit nanginginig ang aking buong pagkatao. Narinig ko ang mabilis na pagkilos sa loob ng silid.
Ang kaluskos ng tela at ang pagbukasara ng cabinet, maya-maya pa bumukas ang pinto. Amara mahal, nandito ka na pala. Bakit hindi mo sinabi sa driver na ihatid ka hanggang dito sa itaas? Ang boses ni Dario ay biglang nagbago puno ng laming, puno ng pag-aalala. Isang napakagaling na aktor. Naramdaman ko ang kanyang kamay na humawak sa aking braso. Noon ang haplos na ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ngayon, tila ba may uod na gumagapang sa aking balat? Kadarating ko lang, Dario. Medyo masama ang pakiramdam ko kaya dumretso na ako rito. Sino ang kausap mo? Tanong ko habang nakatingin sa kawalan sa itaas ng kanyang balikat, kung saan nakita ko si Clarice na mabilis na nag-aayos ng kanyang buhok sa likod niya. Si Clarice lang yun, Amara. May mga urgent papers lang kami tinatapos para sa Casa Rosales. Alam mo naman, ayaw kong ma-stress ka sa trabaho, kaya kami na ang gumagawa ng lahat para sa'yo. Pagsisinungaling ni Dario. Magandang hapon po, Ma'am Amara, singit ni Clarice. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng isa ko pang kamay. Kumusta po ang check-up niyo sa Maynila? Sabi ng doktor, wala na ba talagang pag-asang gumaling ang mga mata niyo? Ramdam ko ang pananabik sa kanyang boses. Hindi pananabik para sa aking paggaling, kundi pananabik na marinig na mananatili akong bulag habang buhay. Numiti ako ng mapait isang ngiting pilit. Sabi ng doktor, milagro na lang daw ang makakapagbalik ng paningin ko, Clarice. Mukhang kailangan ko na talagang masanay sa dilim. Nakita ko ang mabilis na palitan ng tingin ni Dario at Clarice. Isang tingin ng tagumpay. Isang tingin na nagsasabing nakuha na nila ang gusto nila. Huwag kang mag-alala, mahal. Nandito kami para maging mata mo, sabi ni Dario, sabay halik sa aking no. Gusto ko siyang itulak. Gusto kong idura sa mukha niya ang lahat ng sakit. Pero nanatili akong tahimik. Inakay nila ako patungo sa isang upuan. Habang nakaupo, hinaplos ko ang aking kanang kamay ang daliri, kung saan dapat naroon ang aking pinakaingat-ingatang hiyas. Biglang tumigil ang tibok ng puso ko, ang singsing. Ang Rosales legacy ring na pamanapan ng aking ina bago siya mamatay. Isang bihirang kulay rosas na brilyante na sumisimbolo sa danga ng aming pamilya. Palagi ko itong suot kahit nung nabulag ako dahil ito ang nagsisilbing koneksyon ko sa aking alaala. Pero ngayon, ang daliri ko ay wala nang naramdaman, kundi ang sariling balat. Nakaawang ang aking bibig pero walang boses na lumabas. Tiningnan ko ang mga kamay ni Clarice na nakapatong sa mesa. Doon sa kanyang maliit na daliri, kumikinang ang familiar na rosas na hiyas sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Hindi lang palang asawa ko ang ninakaw nila. Pati ang huling alaala ng aking ina, ang huling piraso ng aking dangal, ay kinuha na rin nila nang hindi ko alam. May problema ba, Amara? Bakit namumutla ka? Tanong ni Dario habang nakatitig sa akin. Hinigpitan ko ang hawak sa aking baston hanggang sa mamuti ang aking mga buko-buko. Lumingon ako sa direksyon niya, ang mga mata ko ay nananatiling blanko, pero sa loob ko naglalaboy ang isang bagyong handang manira ng lahat. Wala, Dario. Bigla ko lang naalalang sinabi ng aking ina, na sa mundong ito ang pinakamanganib na kaaway ay hindi ang mga taong galit sa iyo, kundi ang mga taong nakangiti sa harap mo habang hawak ang patalim sa iyong likuran. Naramdaman ko ang bahagyang pagtigil ng kanilang paghinga. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Ano namang ibig mong sabihin dun, mahal? Tanong ni Dario, ang boses niya ay may bahid na ng kaba. Wala lang, pagod lang marahil ito. Gusto ko nang magpahinga, sagot ko. Pumunta ako sa higaan sa tulong ng aking baston. Kahit sa totoo lang ay kabisadong-kabisado ko na ang bawat sulok ng silid na ito. Humiga ako at tumalikod sa kanila. Sa ilalim ng kumot, unti-unting pumatak ang isang luha mula sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng panunumpa. Mula sa araw na ito ang Amara, na kilala nilang mahina at bulag ay wala na. Kung gusto nilang maglaro sa dilim, pagbibigyan ko sila. Pero sisiguraduhin ko na bago matapos ang lahat ng ito, sila ang magmamakaawa na makakita ng liwanag habang unti-unti ko silang ibinabaon sa sarili nilang kataksilan. Dahil ang pinakamahirap na kalaban ay ang taong nakakakita sa gitna ng inyong akalang pagkabulag. Nagising ako sa amoy ng sariwang kape at mainit na pandesal, isang amoy na dati ay nagpapanghiti sa akin dahil tila simbolo ito ng isang payapang umaga kasama ang aking pamilya.
Pero ngayon, ang bawat hininga ko ay parang may kasamang lason. Nanatili akong nakapikit, pinakikinggan ng bawat kaluskos sa loob ng aming malawak na silid. Narinig ko ang mahinang yabag ng mga paa. Alam ko ang bigat ng hakbang ni Dario. Huminto siya sa tabi ng kama. Naramdaman ko ang paglubog ng kutson nang maupo siya sa tabi ko. Gising na mahal ko, umaga na. Malambing niyang bulong habang hinahaplos ang aking buhok. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Tinitiyak na ang aking paningin ay mananatiling malayo at walang pokus, gaya ng isang taong nabubuhay sa dilim. Numiti ako ng tipid ang sining ng pagpapanggap na unti-unti ko nang nakakabisado. Dario, nandiyan ka na pala, sabi ko sa boses na tila bagong gising. Siyempre, hindi kita pwedeng iwan ng matagal. Heto dinalan kita ng paborito mong mainit na tsokolate at sopas. Kailangan mong lumakas, aniya. Inakay niya ako paupo at nilagyan ng una ng aking likuran. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang anino na nakatayo malapit sa pintuan. Si Clarice. Nakasandal siya sa hamba ng pinto na kahalukip-kip at may mapang uyam na ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pag-aalaga sa akin ng aking asawa. Kinuha ni Dario ang mangkok ng sopas. Heto mahal, dahan-dahan mainit ito. Habang itinataas ni Dario ang kutsara patungo sa aking bibig, humakbang palapit si Clarice. Hindi siya nagsalita, pero kinuha niya ang kutsara mula sa kamay ni Dario. Hayaan mo na ako, Dario. Mas alam ko kung paano pakainin si Ma'am Amara, sabi ni Clarice sa boses na puno ng kaplastikan. Bago itapat ang kutsara sa aking bibig, nakita ko sa kabila ng aking kunwaring pagkabulag na hinipan muna ni Clarice ang sopas at pagkatapos ay tinikman ito mismo gamit ang kanyang sariling dila para subukan ng init. Isang malaking pambabastos. Ang pagkain na para sa akin ay dinungisan muna ng babaeng umaagaw sa aking asawa. Ayan ma'am, tama lang ang init. Masarap po yan pinagpuyatan ni Dario na iluto para sa inyo. Nakangiting sabi ni Clarice habang isinusubo sa akin ang sopas. Nilunok ko ang pagkain, kahit tila may bumabara sa aking lalamunan. Bawat lunok ko ay parang pagtanggap ng lason. Nakita ko ang palitan ng makahulugang tingin ng dalawa. Hinawakan ni Dario ang baywang ni Clarice habang ang huli ay abala sa pagpapakain sa akin. Sa ilalim ng kumot na ikuyum ko ang aking mga palad. Gusto kong isaboy ang mainit na sopa sa kanilang mga muka, pero kailangan ko magtiis. Salamat, Clarice. Napakabuti mo talagang bata. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayong dalawa ni Dario. Sabi ko pinipilit na huwag manginig ang aking boses sa galit. Wala yan, Mama Mara. Utang ko po sa inyo ang lahat kaya ibinabalik ko lang ang kabutihang ipinakita nyo sa akin. Sagot ni Clarice. Utang na loob. Ang salitang iyon ay parang isang malaking biro. Ninanakaw niya ang asawa ko, ang dangal ko, at ang mga hiyas ng pamilya ko, tapos ay magsasabi siya ng tungkol sa pagbabalik ng kabutihan. Pagkatapos ng almusal na kunwari silang may pag-uusapang importante tungkol sa kaso Rosales. Akala nila ay ligtas silang magsalita dahil para sa kanila ang isang bulag ay bingi rin sa katotohanan. Dario, kailan darating ang buyer mula sa Hong Kong? Mahinang tanong ni Clarice habang nag-aayos sila ng mga papeles sa lamesa sa loob din ng aming kwarto. Bukod sa Sabado, kailangan nating maihanda ang lahat ng mga brilyante mula sa Rosales Ancestral Collection. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag naibenta natin yun, sapat na ang pera para makapagsimula tayo ng bagong buhay sa ibang bansa. Sagot ni Dario. Paano ang asawa mo? Paano si Amara? Narinig ko ang malamig na tawa ni Dario. Huwag mo intindihin yun. Mag-iwan ako ng kaunting pera para sa kanya at sa mga katulong. Hindi naman niya malalaman na wala na ang mga hiyas dahil hindi na niya yon makikita kailanman. Sasabihin ko na lang na nanakaw o nawala sa bank vault. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng kama. Ang koleksyon na yon ay ang pinaghirapan ng 3 henerasyon ng mga Rosales. Bawat bato ay may kwento ng pawis at dangal ng aking ina at lola. At ngayon itatapon ng nila ito para sa kanilang maruming relasyon. Siguraduhin mo lang, Dario. Ayoko mabulilyaso ito. Alam mo namang mainit na sa'yo mga nagpapautang sa kasino? Babala ni Clarice. Trust me, mahal. Isang pirma na lang ang kailangan natin sa Sabado kasabay ng birthday party niya. Doon natin kukunin ang lahat. Tumayo na sila para lumabas. Bago tuluyang isara ang pinto,
Narinig ko ang tunog ng isang mabilis na halik, isang basang tunog na nagpabagsak sa huling piraso ng aking pag-asa na baka nagkakamali lang ako. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan ng silid. Iminulat ko ang aking mga mata ng buong buo. Wala nang bakas ng pagkabulag, tanging ang apoy ng naglalagablab na pot. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin sa tapat ng kama. Ang amara na nakikita ko ay hindi na ang mahinang biktima. Ang bawat haplos ni Dario at bawat subo ni Clarice ay naging gasolina para sa aking planong paghihigante. Akala nyo ay bulag ako. Akala nyo ay madali nyo akong maloloko. Bulong ko sa hangin. Pero sa Sabado, sa mismong araw na akala nyo ay tagumpay nyo, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalupit ang isang babaeng marunong ngang tumingin sa katotohanan. Biglang tumunog ang aking cellphone sa ilalim ng unan. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero, pero alam ko kung kanino galing. Amara, may nalaman ako tungkol sa gamot na ibinibigay sa'yo ni Dario. Mag-ingat ka. Andres, nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Hindi lang pala pagnanakaw ang balak nila. May mas malalim pa silang planong gagawin sa akin. Kailangang mag-ingat. Sa bawat sulok ng bahay na ito, tila may mga matang nagmamanman sa akin, kahit ang akala nila ay ako ang hindi nakakakita. Matapos matanggap ang text ni Andres, alam kong hindi na ako pwedeng magpalipas ng oras. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa mga gamot na ipinipilit sa akin ni Dario. Hapon nang makunwari ako masama ang pakiramdam. Dario, mahal, sobrang sakit ng ulo ko. Gusto ko sanang magpahinga muna at huwag isturbuhin. Sabi ko habang nakahawak sa aking sentido. Sige, mahal. Magpahinga ka lang. Ako na ang bahala sa lahat dito. Sagot ni Dario. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto ng bar. Alam kong magsisimula na silang uminom ni Clarice para ipagdiwang ang papalapit nilang tagumpay. Naghintay ako ng 30 minuto. Nang masiguro kong abala na sila sa kanilang tawanan at bulungan sa ibaba, mabilis akong kumilos. Nagsuot ako ng malaking trench coat, itim na salamin at isang bandana. Hindi ako dumaan sa harap. Lumabas ako sa maliit na pintuan ng mga katulong, sa likod ng kusina ang daan, na madalas ay hindi pinapansin ng kahit sino. Sa isang maliit at tago na klinika sa labas ng aming barangay, naghihintay si Andres. Sa sandaling makita niya ako, agad siyang lumapit at inalalayan ako, hindi dahil sa tingin niya ay bulag ako, kundi dahil sa tunay na pag-aalala. Amara, mabuti at nakarating ka ng ligtas, bungad niya. Ang boses ni Andres ay kalmado, malayo sa mapanlinlang na tamis ng boses ni Dario. Andres, anong galaman mo? Ano itong tungkol sa mga gamot ko? Tanong ko habang inilalapag sa mesa ang maliit na bote ng eye drops at mga pildoras na palihim kong kinuha mula sa aking nightstand. Seryoso ang mukha ni Andres habang tinitingnan ang mga resulta ng lab test. Amara, ang mga pildoras na ito, hindi ito pampalakas ng katawan o bitamina para sa mata. Ito ay isang uri ng heavy sedative at hallucinogen sa mataas na dosis. Nanlamig ang aking buong katawan. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin dahan-dahan kang nilalason ni Dario. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng pagkalito, panghihina ng kalamnan at unti-unting pagkasira ng memorya. Kaya ka madalas makaramdam ng pagkahilo at paglutang noon, hindi dahil sa pagkabulag mo, kundi dahil sa chemical na ito. Gusto kanyang panatilihing mahina at walang malay sa paligid mo para madali kanyang mapasunod sa anumang papel na kailangan mong pirmahan. Napahawak ako sa mesa para hindi matumba. Hindi lang pala pera ang gusto ni Dario. Gusto niya akong maging isang buhay na bangkay, isang asawang walang isip, walang lakas, at walang kakayahang lumaban. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay ang siya palang unti-unting kumukuha nito. Hayop siya. Pabulong kong sabi, ang luha ng galit ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Andres, kailangan ko na silang isumbong sa pulis. Na yun din. Ngunit hinawakan ni Andres ang aking kamay. Amara, makinig ka. Kung magsusumbong ka ngayon, pwedeng itanggi ni Dario ang lahat. Sasabihin niyang nagkamali lang ang butika o kaya ay ikaw ang nag-imbento dahil sa hallucinations na dulot ng gamot. Wala pa tayong sapat na ebidensya na siya mismo ang napapainom sa'yo nito. Anong gagawin ko? Hahayaan ko lang ba na ituloy niya ito? Huwag mong inumin ang mga susunod na ibibigay niya. Itapon mo o itago. Pero kailangan mong ituloy ang pagpapanggap.
Kailangan nating mahuli sila sa akto sa araw ng birthday mo kung kailan balak nilang ilabas ang mga dokumento at ang mga hiyas. Iyon ang pagkakataon nating makuha ang lahat ng kailangan para mabulok sila sa kulungan. Huminga ako ng malalim. Tama si Andres. Kung susugod ako ng walang sapat na armas ako ang matatalo. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanila. Salamat, Andres. Ikaw na lang ang tanging liwanag ko sa gitna ng dilim na ito. Sabi ko ng may katapatan. Lagi akong nasa likod mo, Amara. Hindi kita papabayaang mag-isa sa laban na ito. Sagot niya, at sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang isang uri ng proteksyon na matagal ko nang hindi nararamdaman mula kay Dario. Nagmamadali akong gumalik sa bahay. Maingat akong pumasok sa likurang pinto at mabilis na pumanhik sa aking silid. Hinubad ko ang aking disguise at mabilis na humiga sa kama saktong-sakto bago bumukas ang pinto. Pumasok si Dario amoy alak at may dalang baso ng tubig at ang pamilyar na pildoras. Mahal, gising ka na ba oras na para sa gamot mo? Malambing niyang sabi, pero ngayon ang lambing na yon ay parang kalansing ng kadena para sa akin. Umupo ako at nakunwaring kinakapa ang baso. Salamat, Dario. Buti na lang nandyan ka para alagaan ako. Pinanood ko siya gamit ang aking peripheral vision habang nakangiti siyang naghihintay na lunukin ko ang lason na ibinibigay niya. Isinubo ko ang pildoras, pero mabilis ko itong itinago sa ilalim ng aking dila. Uminom ako ng tubig at nakunwaring nilunok ito. Ayan, napakabait na asawa, anya sabay halik sa aking pisingi. Magpahinga ka na uli. Bukas may mahalagang bisita tayo para sa inventory ng Casa Rosales. Nang lumabas siya agad kung idinura ang pildora sa isang tissue at itinago ito. Pero bago ko pa maayos ang aking sarili, narinig ko ang mahinang boses ni Clarice sa labas ng pinto. Dario, sigurado ka bang hindi siya lumabas? Parang may narinig akong sasakyang huminto sa likod kanina. Imposible, Clarice. Bulag ang asawa ko, saan naman siya pupunta? Baka pusa lang yon. Halika na, ituloy natin ang wine natin. Nanigas ang aking katawan. Muntik na. Kailangan kong maging mas maingat. Pero may isang bagay na nagpabago sa takbo ng isip ko. Sinabi ni Dario na may inventory bukas. Ibig sabihin, ilalabas nila ang mga brilyante mula sa vault. Ito na ang pagkakataon ko. Maaga pa lang ay narinig ko na ang ingay ng mga metal na nagkakaumpugan ng tunog ng mga vault at jewelry cases na inilalabas mula sa sikretong silid sa loob ng opisina ni Dario. Alam kong ito na ang sinasabi niyang inventory. Para sa kanila, isa itong simpleng pagbibilang ng stocks. Pero para sa akin, ito ay pagbibilang ng mga ninakaw nilang dangal mula sa aking pamilya. Dario, siguraduhin mong tama ang bilang nito. Ayokong maghinala ang buyer mula sa Hong Kong kung bakit kulang ang mga karat ng ibebenta nating stones. Narinig kong utos ni Clarice. Ngayon hindi na siya tunog assistant. Tunog amo na siya kung magsalita sa loob ng bahay ko. Huwag kang praning, Clarice. Ang mahalaga ay mapalitan na natin ang mga huling piraso ng tunay na brilyante ng mga high-quality cubic zirconia bago sumapit ang Sabado. Kapag napirmahan na ni Amara ang donation papers na akala niya ay insurance, wala na tayong magiging problema, sagot ni Dario. Nagkunwari akong naglalakad sa pasilyo, kinakapa ang dingding habang hawak ang aking baston. Dario, mahal, nariyan ba kayo sa opisina? Tawag ko sa boses na tila naliligaw. Bumukas ang pinto at lumabas si Dario. Dito, mahal. Bakit na bumangon, sabi ko sa'yo ay magpahinga ka lang muna. Narinig ko kasi ang ingay ng mga alahas. Gusto ko sanang mahawakan muli ang mga koleksyon ni Mama. Alam mo namang, kahit hindi ko nakikita ang pakiramdam ng mga batong, iyon ang nagpapaalala sa akin sa kanya. Pagsisinungaling ko habang pinapanatiling blanko ang aking tingin. Nagkatinginan sina Dario at Clarice. Nakita ko ang pag-irap ni Clarice pero tumango si Dario. Sige, halika rito. Pero saglit lang ha, marami pa kaming ginagawa. Inakay niya ako sa loob. Doon sa ibabaw ng malaking mesang nara nakalatag ang mga hiyas na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Hinawakan ko ang isang kwintas, isang obra maestra ng Casa Rosales. Sa isang tingin, alam kong peke na ito. Ang kinang nito ay masyadong perpekto at walang buhay na katanghian ng isang tunay na brilyante. Habang kunwari ay hinihimas ko ang mga alahas, biglang tumunog ang cellphone ni Dario. Hello! Ano sabi ko naman sa inyo ay sa Lunes ko ibibigay ang kalahati. Huwag kayong pumunta rito. Bakas ang takot at pagkairita sa boses ni Dario.
Clarice, bantayan mo muna si Amara. Kailangan kong sagutin ito sa labas. Nagmamadaling lumabas si Dario. Si Clarice naman ay naiwang nakatayo sa tabi ko, abala sa pag-aayos ng kanyang kuko, habang suot pa rin ang Rosales legacy ring ng aking ina. Ma'am Amara, alam niyo po sayang talaga ang mga alahas na ito. Kahit hawakan niyo pa, hindi niyo na rin naman makikita kung gaano sila kaganda. Parang kayo lang, sayang ang ganda, wala namang silbi. Pabulong na pang-uuyam ni Clarice. Hindi ako sumagot. Nanatili akong tahimik, ngunit ang aking mga mata ay mabilis na naglakbay sa ibabaw ng mesa habang nakatalikod siya para kumuha ng tubig. Doon ko nakita ang isang asul na folder na bahagyang nakabukas. Sa loob nito ay may mga dokumentong puno ng mga numero at pirma. Sa gitna ng aking pagkabulag, kailangan kong kumilos ng mabilis. Nagkunwari akong nadulas at nabitawan ang aking baston malapit sa folder. Ay Clarice, ang baston ko nahulog. Ano ba naman yan? Napaka-clumsy. Reklamo niya. Habang yumuyuko siya para kunin ang baston sa kabilang bahagi ng mesa, mabilis kong binasa ang nakasulat sa folder. Ang puso ko ay tila sasabog sa galit. Hindi lang pala simpleng utang sa sugal ang meron si Dario. Isa itong loan agreement sa isang kilalang loan shark sa Pampanga. Nakasanla ang titulo ng lupain ng Casa Rosales bilang garantiya. At ang mas malala ang petsa ng huling bayad ay sa linggo isang araw matapos ang aking kaarawan. Kaya pala sila nagmamadali. Kaya pala kailangan nilang maibenta ang mga hiyas at makuha ang pirma ko. Kapag hindi sila nakabayad, hindi lang ang kumpanya ang mawawala, kundi pati ang dangal ng aming pamilya ay tuluyang mababaon sa utang. Heto na ang baston mo, ma'am. Mag-ingat naman kayo. Baka mamaya ay pati itong mga alahas ay mahulog nyo. Mataray na sabi ni Clarice habang ibinibigay ang baston sa akin. Eksaktong pagtayo niya ay tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Nanigas ako. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nakalimutan kong ibalik ang blangkong tingin. Ang mga mata ko ay nakapokus sa folder na binabasa ko kanina. Naningkit ang mga mata ni Clarice. Lumapit siya sa akin ang kanyang mukha. Ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa akin. Ma'am Amara, bakit parang nakatingin ka sa folder na ito? Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Ang puso ko ay nagwawala sa kaba pero kailangan kong manindigan. Anong folder, Clarice May? Folder ba riyan? Pasensya na parang may naramdaman lang akong hangin kaya dun ako napabaling. Hindi siya nakontento. Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang ikinumpas ito ng mabilis sa tapat ng aking mga mata, isang reflex test. Nanatili akong hindi kumukurap. Ang mga taon ng pagsasanay sa pagpigil ng emosyon bilang isang jeweler ang nagligtas sa akin. Nanatiling nakatitig ang aking mga mata sa kawalan kahit na ang kanyang mga kuko ay muntik nang sumagi sa aking pilikmata. Clarice, ano bang ginagawa mo? Bakit tumahimik ka? Tanong ko sa boses na puno ng pagtataka. Huminga siya ng malalim tila nabunutan ng tinik, pero naroon pa rin ang hinala. Wala po, ma'am. May langaw lang po kasi sa tapat ng mukha niyo. Akala ko kung ano na. Bumalik si Dario sa silid maputla at pawisan. Clarice, kailangan na nating iligpit ito. Na yun din. Inakay ako ni Dario palabas ng opisina. Magpahinga ka na muli, Amara. May gagawin lang kaming importante. Nang makabalik ako sa aking kwarto, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Nanginhinig ang aking mga tuhod. Muntik na ako. Pero may nakuha akong mahalagang impormasyon, ang titulo ng lupa. Alam ko na kung saan nila itinatago ang mga tunay na dokumento. At alam ko na kung paano sila mapapabagsak gamit ang sarili nilang kasakiman. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nagdial. Andres, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan nating mahanap ang loan shark na nagnangalang Don Roman. Siya ang may hawak ng leeg ni Dario. Sa labas, narinig ko ang tawanan ni Dario at Clarice habang nagbubukas ng champagne. Hindi nila alam ang bawat lagok nila ay huling hantungan na ng kanilang maliligayang araw. Ang bahay ng mga Rosales ay muling nabuhay sa ingay ng tawanan at kalansing ng mga mamahaling baso. Nagdao si Dario ng isang intimate dinner para sa mga pinakamalalapit na board members at partners ng Casa Rosales. Ang sabi niya, isa itong maagang selebrasyon para sa aking kaarawan, pero alam ko ang tunay na pakay ito ang gabi kung saan ipapahiya niya ako sa harap ng lahat bilang isang leader na wala ng silbi. Mga kaibigan, mawalang galang na, anunsyo ni Dario
Habang nakatayo sa gitna ng hapagkainan, hawak ang kanyang kupita. Alam nating lahat ang pinagdadaanan ng aking butihing asawa na si Amara. Dahil sa kanyang kalagayan, nagpa siya kaming mag-asawa na panahon na para magpahinga muna siya sa pamamahala ng kumpanya. Ngayong gabi, formal nating gagawing officially retired si Amara para matutukan niya ang kanyang pagpapagaling. Narinig ko ang mahihinang bulungan, may mga naaawa, may mga sumasang-ayon. Nakaupo ako sa dulo ng mesa, suot ang isang itim na bestido na tila ba suot ko sa sarili kong libing. Suot ko rin ang aking itim na salamin. At dahil dito, pagpapatuloy ni Dario, ipapakilala ko rin ang pansamantalang papalit sa kanyang mga tungkulin bilang Chief Operating Officer, ang ating napakasipag na si Clarice Villanueva. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ko sa gilid ng aking salamin ang pagtayo ni Clarice. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown, masyadong magarbo para sa isang assistant. At ang mas masakit, suot niya ang Rosales Legacy Ring na ninakaw nila sa akin. Kumikinang ito sa ilalim ng mga ilaw, tila ba nangungutya sa bawat tibok ng aking puso. Maraming salamat po, sabi ni Clarice. Ang boses niya ay puno ng pekeng kababaang loob. Isang malaking karangalan ang magsilbi sa Casa Rosales, lalo na ngayong kailangan ni Ma'am Amara ng katahimikan. Lumapit si Dario sa akin, may dalang isang folder. Mahal, heto na ang mga dokumento para sa iyong retirement transition. Isang formalidad na lang ito para maibigay na natin kay Clarice ang authority na pirmahan ang mga bank accounts at inventory ng kumpanya. Inilapag niya ang papel sa tapat ko. Inilagay niya ang isang ballpen sa aking kanang kamay. Dito, mahal, sa tapat ng X mark. Nararamdaman ko ang lahat ng mga mata na nakatingin sa akin. Kung pipirma ako ngayon, tuluyan na nilang makukuha ang kumpanya bago pa ako makagawa ng ebidensya. Pero kung hindi ako pipirma, maghihinala sila. Dario, parang nauuhaw ako, pabulong kong sabi. Heto ang wine mo, mahal. Kinuha niya ang baso ng red wine at inilapit sa akin. Ito na ang pagkakataon ko. Paghawak ko sa baso, nagkunwari akong nangangatog ang kamay. Sa halip na inumin, sadyang nadulas ang baso mula sa aking kamay. Kling! Ang pulang alak ay sumaboy sa buong mesa, direkta sa mga dokumentong kailangan kong pirmahan. Ang puting papel ay agad naging kulay dugo. Ay Diyos ko, pasensya na kayo, Dario, Clarice, hindi ko sinasadya. Bulalas ko habang kinakapa ang mesa at pilit na nagpapanik. Ang dulas kasi ng baso, hindi ko naramdaman. Ano ba naman yan, Amara? Hindi napigilang mapasigaw ni Clarice sa sobrang ines. Nakita ko ang galit sa kanyang mukha bago niya ito mabilis na itinago sa harap ng mga bisita. Mahal, ayos lang, sabi ni Dario kahit bakas ang pait sa kanyang boses. Clarice, kumuha ka ng tissue. Basang-basa ang kontrata. Pasensya na talaga kayo. Masyado na siguro akong mahina, sabi ko habang nagkukunwaring naiiyak. Dario, masama ang pakiramdam ko. Pwede bang bukas na lang natin ituloy ang pagpirma? Gusto ko na sana magpahinga. Dahil maraming tao, wala silang nagawa kundi ang pumayag. Hindi pwedeng pilitin ni Dario ang isang bulag at may sakit na asawa sa harap ng kanilang mga business partners. Sige, mahal. Ihatid ka na muna ni Clarice sa itaas, utos ni Dario. Habang inaalayan ako ni Clarice paakyat ng hagdan, ramdam ko ang higpit ng hawak niya sa aking braso. Alam niyo po, ma'am, masyado kayong nakakaabala. Sayang ang gabi, ang ganda pa naman ng plano ni Dario. Pasensya na, Clarice. Hindi ko naman kasi nakikita ang ginagawa ko. Sagot ko ng may double meaning. Pagpasok namin sa kwarto, iniwan niya ako ng padabog. Pero bago niya tuluyan isara ang pinto, inilabas ko ang aking voice recorder na palagi kong dala sa bulsa bilang kunwari ay notes ko sa araw-araw. Pero ngayong gabi, ang device na ito ay nakabukas sa loob ng dining room. Kanina nakatago sa ilalim ng tablecloth bago ako umalis. Mabilis akong lumapit sa pinto at pinakinggan ang usapan nila sa baba matapos akong makaalis. Buwisit na bulag na yan, narinig ko ang boses ni Clarice. Sinasadya niya ba yon? Parang ayaw niyang pirmahan? Relax, Clarice, sagot ni Dario. Bukas na bukas, bago ang party pipirmahan niya yon. Wala siyang choice. Mas lalo lang siyang magmumukhang tanga kung tatanggi siya. Siguraduhin mo lang, Dario. Dahil kapag hindi natin naibenta ang mga stones sa Hong Kong buyer sa Sunday,
Tayo ang malilibing sa utang ni Don Roman. Pinatay ko ang recorder. Tama ang hinala ko. Don Roman ang kanilang kinatatakutan. Maya-maya, may narinig akong kumatok. Akala ko ay si Dario, pero nang buksan ko ang pinto gamit ang aking baston bilang pantansya, bumungad sa akin ang isang matandang lalaki. Si Don Gustavo ang pinakamatandang jeweler sa Pampanga at matalik na kaibigan ng aking ina. Amara, anak, pabulong niyang tawag. Don Gustavo, bakit po kayo nandito? Tanong ko habang nakatingin sa kawalan. Hindi siya nagsalita agad. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Pagkatapos tumitig siya ng matagal sa aking mga mata sa likod ng salamin. Isang matalas at mapanuring tingin. Amara, kilala ko ang mga mata ng mga Rosales. Nakita ko ang pagbagsak ng baso kanina. Bulong niya. Hindi ka bulag, hindi ba? Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang aking lihim na maingat kong itinago ay nalaman ng isang taong hindi ko inaasahan. Don Gustavo, huwag kang matakot. Puto niya sa sasabihin ko. Nakikita ko rin ang suot ni Clarice. Ang singsing ng iyong ina, hindi dapat yan ang nagdadala ng dangal ng pamilya niyo. Sabihin mo sa akin anong plano mo. Tiningnan ko siya ng diretso sa pagkakataong ito, hindi ko na itinago ang aking paningin. Gusto ko silang pabagsakin, Don Gustavo. Gusto ko silang mabulok sa kulungan. Mumiti ang matanda. Kung ganoon, tutulungan kita. Pero mag-ingat ka, Amara. Dahil kanina pa rin kita pinagmamastan ni Clarice. May hinala na rin siya. Huwag mong hahayaan na mahuli ka niya bago sumapit ang Sabado. Pag alis ni Don Gustavo, naiwan akong nanginginig. Ang bitag ay nakahanda na. Pero sino ang unang mahuhulog? Ako ba? O ang mga ahas na nasa loob ng aking bahay? Matapos ang tensyon ng gabing yon, tila naging napakatahimik ng buong mansyon. Nakaupo ako sa tapat ng aking vanity mirror. Ang silid ay tanging liwanag lamang ng buwan, ang nagbibigay ng anyo. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang lumang kahon ng alahas na yari sa pelus. Ito ang tanging bagay na hindi nakuha ni Dario dahil itinago ko ito sa isang sikretong compartment sa ilalim ng aking cabinet. Pinuksan ko ang kahon. Wala itong lamang mamahaling bato. Puro mga lumang litrato, isang tuyong bulaklak ng sampagita at ang paboritong suklay ng aking ina. Hinaplos ko ang mukha ni Mama sa litrato. Ma, pasensya ka na. Pabulong kong sabi ang boses ko ay basag sa pigil na emosyon. Hinayaan kong bastusin nila ang pangalang binuo nyo. Hinayaan kong manakaw nila, pati ang dangal na iniwan mo sa akin. Dito sa dilim kung saan hindi ko kailangang magkunwari, dun lang lumalabas ang tunay na sugat. Mas masakit pa sa pagkabulag ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan mong maging katuwang sa buhay, ang siya palang unang magtataksil sa'yo sa oras ng iyong kahinaan. Naalala ko noong bagong bulag pa lang ako kung paano ako umiyak sa balikat ni Dario. Akala ko noon ang mga luhang pinupunasan niya ay tanda ng kanyang pagmamahal. Ngayon, alam ko na. Pinupunasan niya ang mga luha ko para mas lalo akong wag makakita sa mga ginagawa niya. Isang mahinang katok sa bintana ng aking veranda ang nagpabalik sa akin sa realidad. Agad kong ibinalik ang maskara ng pagkabulag at mainat na lumapit. Amara, ako ito, mahinang boses ni Andres. Binuksan ko ang pinto ng veranda. Pumasok si Andres dalang isang maliit na bag ng mga gamot, ang mga tunay na gamot na kailangan ko. Andres, masyadong mapanganib ang ginagawa mo. Baka makita ka ng mga tauhan ni Dario, babala ko. Hindi nila ako makikita. Alam ko ang pasikot-sikot sa likod ng hardin niyo, anya. Inabot niya sa akin ang mga gamot. Heto, inumin mo ito para hindi ka tuluyang manghina sa mga sedative na ibinigay ni Dario. At uminom ka rin ng tubig, Amara, namumutla ka. Naupo kami sa maliit na sofa sa veranda. Doon sa ilalim ng bituin, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa akin. Salamat, Andres. Hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon kung wala ka, tapat kong sabi. Hinawakan ni Andres ang aking kamay. Hindi ito ang haplos ng isang doktor sa kanyang pasyente. Ito ay haplos ng isang taong tunay na nakikiramay. Amara, wag mong kakalimutan na hindi ka lang isang biktima rito. Ikaw ang reyna ng Casa Rosales.
Ang dugong dumadaloy sa'yo ay dugo ng mga taong nagtayo ng imperyong ito mula sa wala. Huwag mong hayaang sirain ng dalawang ahas ang espiritu mo. Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito, hinayaan ko ang aking mga mata na maging tapat. Natatakot ako, Andres. Paano kung magkamali ako sa Sabado? Paano kung makuha nila ang gusto nila? Hinigpitan ni Andres ang hawak sa aking kamay. Hindi mangyayari yun. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ka na nag-iisa. Nandito ako at nandyan si Don Gustavo. Ang katotohanan ay parang brilyante, Amara. Kahit anong gawin nilang pagtatago sa dilim kapag tinamaan ito ng kaunting liwanag, kikinang at kikinang ito para mailantad ang lahat. Ang mga salita ni Andres ay tila isang balsamo sa aking sugatang puso. Sa sandaling yon, hindi ko na naramdaman ang lamig ng gabi. Naramdaman ko ang init ng isang bagong pag-asa. Kailangan ko nang umalis bago pa mag-inspection si Dario, sabi ni Andres matapos ang ilang sandali. Lumapit siya at hinalikan ang aking kamay ng may paggalang. Mag-ingat ka, Amara. Ang liwanag ay nasa panig mo. Nang makaalis si Andres, nanatili akong nakatayo sa veranda. Pinapanood ko ang anino niya na naglalaho sa dilim ng harden. Hinarap ko ang aking kwarto, ang lugar na puno ng kasinungalingan ni Dario. Nayon ang sugat ng nakaraan ay hindi na dahilan para ako ay umiyak. Ito na ang aking magiging sandata. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa nakalipas na 3 taon ay magsisilbing apoy na tutupok sa lahat ng kasamaang itinayo nila sa loob ng aking bahay. Humiga ako sa kamahanda ng harapin ng susunod na araw. Bukas magsisimula na ang tunay na laro. Bukas sisiguraduhin ko na ang pagdududa sa isip ni Clarice ay magiging isang malaking apoy na sisira sa tiwala nila sa isa't isa. Sinasabing ang pinakamabilis na paraan para sirain ang isang pugad ng mga ahas ay ang pag-udyok sa kanila na tuklawin ang isa't isa. Iyon ang aking misyon sa araw na ito. Alam ko ang kahinaan ni Clarice, ang kanyang kasakiman at ang kanyang kawalan ng tiwala sa kahit na sino, maging kay Dario. Umaga pa lang ay ramdam na ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nakaupo ako sa pagkainan habang si Dario ay pabalik-balik sa paglalakad, abala sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa inventory na gaganapin sa linggo. Si Clarice naman ay nakaupo sa tapat ko, matalas ang tingin sa bawat galaw ni Dario. Dario, kailangan nating pag-usapan ang share ko sa Hong Kong deal. Malamig na sabi ni Clarice nang ibaba ni Dario ang telepono. Clarice, hindi ba pwedeng mamaya na marami pa tayong dapat tapusin para sa party bukas? Inis na sagot ni Dario. Hindi, gusto ko ng kasiguruhan. Dahil pakiramdam ko may mga bagay kang ginagawa na hindi ko alam. Giit ng babae. Ito na ang pagkakataon ko. Nagkunwari akong nadulas ang aking kutsara at lumikha ito ng ingay sa sahig. Ay, pasensya na kayo. Medyo nahihilo lang ako. Sabi ko habang kinakapa ang mesa. Ayos ka lang ba, Amara? Tanong ni Dario. Pero halatang wala sa akin ang atensyon niya. Medyo lang, Dario. Siguro dahil na rin sa narinig ko kagabi, nung akala mo ay tulog na ako. Pabulong kong sabi. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Nanigas ang dalawa. Anong narinig mo, mahal? Tanong ni Dario. Ang boses niya ay biglang naging maingat. Narinig ko kasing may kausap ka sa telepono, tungkol sa isang private account sa Amerika at isang solo flight ticket. Akala ko ba ay magkasama tayong magbabakasyon kapag maayos na ang lahat? Tanong ko, ang muka ko ay puno ng inosenteng pagtataka. Nakita ko ang mabilis na pagbaling ng tingin ni Clarice kay Dario. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at gulat. Si Dario naman ay namutla at tila nawala ng boses. Solo flight. Anong sinasabi mo, Amara? Baka nananaginip ka lang dahil sa mga gamot mo. Pilit na tawa ni Dario. Pero ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang no. Baka nga. Pero parang sigurado akong narinig ko ang pangalan ni Don Roman at ang tungkol sa paglipat ng lahat ng pondo sa isang account na ikaw lang ang may hawak. Dagdag ko pa bago ko itinuloy ang pagkain nang parang walang mangyari. Hindi na nakapagsalita si Clarice. Tumayo siya ng padabog at lumabas ng dining room. Agad siyang sinundan ni Dario, pilit na nagpapaliwanag. Clarice, makinig ka. Hindi totoo yun. Alam mong guni-guni lang yun ni Amara. Narinig kong sigaw ni Dario sa pasilyo. Nang masiguro kong wala na sila, dahan-dahan kong inilapag ang aking kutsara at tinanggal ang aking salamin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim ko na.
Alam ko ang ugali ni Clarice, hindi siya papayag na maging second option o maiwang walang anuman. Lumipas ang ilang oras. Nagkunwari akong natutulog sa sofa sa sala, pero ang totoo ay pinagmamasdan ko si Clarice mula sa likod ng aking talukap. Nakita ko siyang pumasok sa opisina ni Dario habang ang huli ay nasa labas para makipagkita sa loan shark. Maingat akong tumayo at sumunod. Sumilip ako sa siwang ng tinto. Nakita ko si Clarice na mabilis na nagbubuklat ng mga drawer, hinahanap ang private account at ticket na sinasabi ko. Ang kanyang muka ay puno ng desperation at puot. Nasaan na yun? Nasaan na yun, Dario? Akala mo ba ay malaloko mo ako? Bulong niya sa sarili. Maya-maya, may nahanap siyang isang maliit na asul na sobre na nakatago sa likod ng isang makapal na libro. Nang buksan niya ito, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Inilabas niya ang isang printout ng plane ticket, isang ticket patungong Los Angeles. Isang passenger lang, Dario Rosales. Ang petsa ng alis, Linggo ng gabi. Ilang oras lang matapos makuha ang pera mula sa Hong Kong buyer. Hayop ka, Dario. Mahinang tili ni Clarice, ang luha ng galit ay dumadaloy sa kanyang muka. Gagamitin mo lang ako para makuha ang pirma ni Amara, tapos iiwan mo lang ako rito para harapin ang galit ni Don Roman. Hindi ako papayag. Ito ang reveal na hinihintay ko. Hindi ko kailangang gumawa ng pekeng ebidensya. Alam kong sadyang sakim si Dario at talagang may plano siyang takasan maging ang kanyang kabit. Ang kailangan ko lang gawin ay ituro kay Clarice kung nasaan ito. Mabilis akong bumalik sa aking pwesto sa sofa bago pa siya lumabas. Nang dumaan si Clarice sa harap ko, ramdam ko ang lamig na nagmumula sa kanya. Wala na ang sweet assistant na nagpapakain sa akin ng sopas. Ang tanging natira ay isang babaeng handang pumatay para sa kanyang sariling kaligtasan. Eksaktong pagbabalik ni Dario sa bahay, sinalubong siya ni Clarice ng isang malakas na sampal. Clarice, ano ba? Sigaw ni Dario. Huwag mo akong maklaris. Clarice, alam ko na ang lahat. Dario, alam ko ng plano mong pag-alis ng mag-isa. Sigaw ni Clarice habang iwinawagayway ang ticket sa harap ng mukha ni Dario. Saan mo nakuha yan? Pinaliwanag ko na sa'yo. Wala kang pinaliwanag. Akala mo ba ay ganoon ako katanga ngayon, makinig ka, Dario? Kung gusto mong makuha ang pirma ni Amara, bukas kailangan ilipat mo ang kalahati ng pondo sa account ko, na yon din. Kung hindi ako mismo ang magsasabi kay Amara at sa pulis ng lahat ng ginagawa mo. Narinig ko ang pagkalabog ng mga gamit. Ang dalawang ahas ay nagsisimula na sa kanilang madugong tapatan. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang labanan ay naging mas mainit kaysa sa inaasahan ko. Pero sa gitna ng kanilang gulo, isang bagay ang malinaw sa araw ng aking kaarawan. Bukas, hindi lang isa, kundi dalawang ulo ang sabay-sabay nagugulong. Ang tanging tanong na lang ay, kung sino sa kanila ang unang maglalaglag sa isa't isa bago ko pa man matapos ang aking huling alas. Gabi na pero ang mansyon ng mga Rosales ay tila isang bulkang nagbabantang sumabog. Mula sa aking silid, naririnig ko ang sigawan ni Dario at Clarice sa kabilang pakpak ng bahay. Ang pagdududa na itinanim ko ay naging isang malaking apoy na ngayon ay tumutupok sa kanilang pagsasabuatan. Ito ang pagkakataong hinihintay ko. Habang abala ang mga ahas sa paggagat sa isa't isa, kukunin ko ang pinakaimportante sa lahat, ang dangal ng aking ina. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ko na kailangan ng aking baston sa loob ng dilim. Dahil sa 3 taon kong pagkabulag, nakabisado ko na ang bawat hibla ng alpombra at bawat kanto ng mga muebles. Pero ngayon, may kaakibat na liwanag ang bawat hakbang ko. Naglakad ako patungo sa opisina ni Dario. Alam kong naroon ang Rosales Ancestral Collection, ang mga tunay na brilyanteng balak nilang itakas. Noong nakaraang araw, habang kunwari ay naliligaw ako, nakita ko ang pagpindot ni Dario sa keypad ng vault. 11 ng Setyembre, 85. Ang petsa ng kasal namin. Isang mapait na niti ang sumilay sa akin. Ginamit niya ang petsa ng aming sumpaan para protektahan ang kanyang mga nakaw. Pagdating ko sa pinto ng opisina, lumingon muna ako sa paligid. Ang mga katulong ay mahimbing nang natutulog at ang sigawan sa kabilang silid ay naroon pa rin. Maingat kong binuksan ang pinto at pumasok. Doon sa gitna ng silid nakatayo ang malaking itim na vault. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ang mga numero.
Pip, 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 pip. Kasabay na mahinang tunog ng pag-unlock, bumukas ang mabigat na pinto. Sa loob nakalatag ang ilang mga kahon ng pelus. Nang buksan ko ang pinakamalaking kahon, halos mabulag ako sa kinang. Hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa purong ganda ng mga hiyas. Ang mga ito ang tunay. Ang bawat bato ay may lalim, may apoy sa loob, na hindi kayang gayahin ng kahit anong peking bato. Hinandog ko ang aking kamay at hinawakan ang kwintas na brilyante. Ma, narito na ako, pabulong kong sabi. Mabilis akong kumilos. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang mga high-quality cubic zirconia na tinulungan akong makuha ni Don Gustavo. Sa isang ordinaryong tao, mukhang pareho lang sila. Pero para sa isang eksperto, ang mga ito ay walang kaluluwa. Maingat kong pinalitan ang bawat tunay na alahas ng mga peking ito sa loob ng mga kahon. Habang naglilipat ako, biglang tumigil ang sigawan sa kabilang silid. Napako ako sa aking kinatatayuan. Tap, tap, tap. Yabag ng sapatos. Papalapit sa opisina. Mabilis kong isinara ang mga kahon ng pelus, ibinalik sa vault, at itinulak ang pinto nito. Hindi ko na nagawang ilok ng maayos dahil sa pagmamadali. Sumiksik ako sa likod ng makapal na kurtina ng bintana, pinipigilan ang aking paghinga. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dario, hinihingal, at bakas ang galit sa mukha. Sumunod sa kanya si Clarice, namumula ang mga mata sa pag-iyak. Ayusin mo ang mukha mo, Clarice, singhal ni Dario. Bukas sa party, kailangang magmukha tayong perpekto. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Amara at naibenta ang mga stones na yan sa Hong Kong buyer, ibibigay ko sa iyo ang share mo. Pero wag mo na akong bantaan uli. Siguraduhin mo lang, Dario. Dahil kapag nalaman kong niloko mo ako, hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa iyo. Sisiguraduhin kong magsasama kayo ng asawa mong bulag sa kangkungan. Sagot ni Clarice, bago lumabas at pabalagbag na isinara ang pinto. Naiwan si Dario sa loob. Lumapit siya sa vault. Bumagsak ang puso ko. Kung bubuksan niya ito ngayon at titingnan ng maigi ang mga bato, tapos na ako. Hinawakan niya ang handle ng vault. Pero sa halip na buksan, ito ay sinandal niya lang ang kanyang noo sa malamig na bakal. Kunting tiis na lang. Bukas magiging malaya na rin ako sa inyong dalawa, bulong niya sa sarili. Narinig ko ang pag-lock niya ng vault nang hindi muna ito binubuksan. Pagkatapos uminom siya ng diretsyo mula sa bote ng whiskey na nasa mesa at lumabas na rin ng silid. Naiwan akong nanginginig sa likod ng kortina. Hawak-hawak ko sa aking dibdib ang isang maliit na supot ng tela na naglalaman ng mga tunay na brilyante ng pamilya Rosales. Nagawa ko. Nakuha ko na ang alas. Maingat akong lumabas sa opisina at bumalik sa aking kwarto. Itinago ko ang mga hiyas sa loob ng butas sa ilalim ng aking sahig na tanging ako lang ang nakakaalam. Umaga na nang magising ako. Ang araw ng aking kaarawan. Pumasok si Dario sa silid, may dalang isang magarbong pulang gown. Happy birthday, mahal ko! Sabi niya sa boses na puno ng kasinungalingan. Ngayong gabi gaganapin ang pinakamalaking event sa kasaysayan ng Casa Rosales. Ituturing nating coronation mo ito bago ang iyong retirement. Numiti ako isang ngiting kasing talas ng isang labaha. Salamat, Dario. Sabik na ako sa mangyayari ngayong gabi. Pakiramdam ko, ngayong gabi talagang mabubuksan na ang mga mata ng lahat. Nakita ko ang panandaliang pagkalito sa kanyang mukha, pero agad itong napalitan ng kumpiyansa. Hindi niya alam ang koronasyon na sinasabi niya ay ang gabi ng kanyang sariling pagbagsak. May isa pa akong sorpresa, Amara, dagdag ni Dario. Sa harap ng lahat ng mga bisita, i-anunsyo ko ang transisyon ng kumpanya. At sisiguraduhin kong, hindi mo na kailanman muling titingnan ang nakaraan. Habang nakatalikod siya, tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang legacy ring, pero narito na sa akin ang puso ng Casa Rosales. Ang tanging kulang na lang ay ang huling pirma. Ang pirma na magiging hatol ng kamatayan sa kanilang mga pangarap. Ito na ang huling araw ng aking pagkukulong sa dilim. Habang nag-aayos ang buong mansyon para sa aking kaarawan, ramdam ko ang bigat ng bawat sandali. Ang bawat dekorasyong inilalagay, ang bawat bulaklak na isinasabit, ay parang mga palamuti sa isang bitayan. Para kay Dario at Clarice, ito ang gabi ng kanilang kalayaan.
Para sa akin, ito ang gabi ng kanilang pagkuhulog. Pumasok si Dario sa aking silid ng halipa lang. Baka sa kanyang mukha ang puyat at tensyon. Alam kong hindi siya pinatulog ng pananakot ni Clarice at ng banta ni Don Roman. Amara mahal, kailangan na nating ayusin ang mga papeles bago dumating ang mga bisita, bungad niya. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng aking vanity table. Ito ang insurance at trust fund documents na pinag-usapan natin. Para ito sa seguridad mo kapag nag-retire ka na. Ngayon na ba, Dario? Parang ang aga pa? Sabi ko habang nakatingin sa direksyon ng bintana. Kailangan na nating matapos ito, mahal. Maraming board members ang darating mamaya at gusto nilang makitang plansado na ang transition. Heto ang ballpen, pilit niya, habang nanginginig ang kanyang kamay nang abutin ng sa akin. Inakay niya ang kamay ko patungo sa papel. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako basta-basta pipirma. Dario, parang may amoy sunog. Naamoy mo ba? Tanong ko bigla. Ano, wala naman. Baka sa kusina lang yan. Sagot niya halatang naiirita sa pagkaantala. Hindi, parang dito lang sa loob. Pakitingnan mo naman, baka may naiwang nakasaksak sa banyo. Utos ko. Nang pumasok si Dario sa banyo para mag-check, mabilis kong binuksan ang folder. Gaya ng inaasahan ko, ito ang Deed of Absolute Sale at Transfer of Assets na naglilipat ng lahat ng ari-arian ko kay Clarice Villanueva. Pero handa ako. Sa ilalim ng aking robe, nakatago ang dokumentong ibinigay sa akin ni Don Gustavo at Andres, isang formal na request para sa isang special forensic audit at isang confession of embezzlement na nakatago sa likod ng parehong format ng papel. Sa loob ng 3 segundo, mabilis kong inilipat ang huling pahina ng orihinal na dokumento at ipinalit ang aking regalo. Nang lumabas si Dario, nakabalik na ako sa dati kong posisyon, tila ba walang nangyari. Wala namang amoy sunog, Amara. Baka guni-guni mo lang, sabi niya habang humihingal. Siguro nga. Sige, nasaan ang pipirmahan? Tanong ko. Inilagay niya ang pen sa aking kamay. Maingat kong isinulat ang aking pangalan sa ibabaw ng linya. Habang pinapanood niya ang bawat galaw ng ballpen, nakita ko ang isang mapanirang ngiti sa kanyang labi. Akala niya sa bawat letrang isinusulat ko, unti-unti niya nakukuha ang Casa Rosales. Hindi niya alam bawat letra ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Ayon, tapos na, sabi ko. Salamat, mahal. Napakalaking tulong nito para sa ating kinabukasan. Aniya sabay. Mabilis na kinuha ang folder, tila natatakot na baka bawiin ko pa. Eksaktong paglabas ni Dario ay pumasok naman si Clarice. Kanina pa siya nakikinig sa labas. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Lumapit siya sa aking kama at kinuha ang aking baston na nakasandal sa pader. Alam niyo po, Ma'am Amara, napakaganda ng inyong baston. Yari sa matigas na kahoy, pero parang may kakaiba. Anya habang sinusuri ang hawakan nito. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng hawakan ng baston na iyon, ay nakatago ang kamera na ibinigay ni Andres para idokumento ang lahat ng transaksyon sa loob ng opisina ni Dario. Bakit, Clarice? May problema ba sa baston ko? Tanong ko, pinapanatiling matatag ang aking boses. Parang may kumikinang dito sa dulo. Parang isang maliit na lens, bulong niya. Inilapit niya ang baston sa kanyang mata. Ito na ang mid-turn na kinatatakutan ko. Kung mahuhuli niya ako ngayon, hindi ako makakarating sa party. Yan ba regalo? Yan ni Don Gustavo. Sabi niya may sensor daw yan na tumutunog kapag may malapit na harang. Hindi mo ba narinig? Mabilis kong imbento. Hindi naniniwala si Clarice. Inilabas niya ang kanyang nail file at sinubukang tuskukin ang maliit na butas sa hawakan. Sensor? Bakit parang hindi tumutunog? Dahil kailangang i-on ang switch sa ilalim. Pero wag mong pakialaman yan, Clarice. Napaka-importante niyan sa akin. Sabi ko nang may halong otoridad. Eksaktong dumating si Dario para tawagin si Clarice. Clarice, nandito na ang mga makeup artists. Kailangan na nating mag-ayos. Parabog na ibinalik ni Clarice ang baston. Mag-ingat kayo, Ma'am Amara. Baka ang sensor niyo ang magpahamak sa inyo sa huli. Nang makaalis sila, agad kong kinuha ang aking cellphone at tinext si Andres. Handa na ang lahat. Nakuha ko na ang pirma ni Dario sa regalo ko. Magkita tayo sa venue. Habang sinusuklayan ng mga stylist ang aking buhok at nilalagyan ako ng makeup, tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang itim na tilang nakatakip sa aking mga mata ay tila isang belo ng isang mandirigma.
Ma'am, ang ganda niyo po. Sayang lang at hindi niyo makikita ang sarili niyo, sabi ng makeup artist. Numiti ako sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Huwag kang mag-alala. Pakiramdam ko mamaya, magiging napakalinaw ng lahat. Ito na ang huling cliffhanger bago ang malaking pagsabog. Alam ko na, sa labas ng kwartong ito, naghihintay ang isang mundong puno ng kataksilan. Pero bit-bit ko ang katotohanan ang mga tunay na hiyas at ang puot ng isang babaeng muling natutong tumingin. Handa na po ang sasakyan, ma'am, tawag ng driver. Tumayo ako ng tuwid. Hawak ang aking baston, lumabas ako ng silid. Bawat hakbang ko ay etyo ng paparating na karma. Dario, Clarice, magsaya na kayo sa huling sandali ng aking pagkabulag. Dahil pagkatapos ng gabing ito, wala nang dilim na makakapagtago sa inyong mga kasalanan. Ang grand ballroom ng Casa Rosales ay nagninining sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Punong-puno ang silid ng mga pinakamataas na tao sa lipunan ng Pampanga, mga politiko, negosyante, at mga batikang jeweler. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Dario, suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo, at si Clarice na animoy reyna sa kanyang pulang gown, suot pa rin ang Rosales Legacy Ring na parang isang tropeo. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Dario. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kaarawan ng aking asawa. Ngayong gabi, formal nating iaanunsyo ang bagong kabanata ng Casa Rosales. Dahil sa kapansanan ni Amara, kailangan nating ipasa ang korona sa mas malakas at mas nakakakita. Inakay ako ni Dario patungo sa gitna ng entablado. Nanatili akong nakayuko, hawak ang aking baston, habang ang itim na salamin ay nakatakip sa aking mga mata. Ramdam ko ang mga tingin ng awa mula sa mga bisita. Heto ang mga dokumentong pirmado na ni Amara. Anunsyo ni Dario habang itinaas ang folder na niloko niya sa akin kanina. Simula ngayong gabi si Clarice Villanueva nang may buong autoridad sa kumpanya. Nagpalakpaka ang mga tao, ngunit sa gitna ng ingay isang boses ang gumasag sa katuwaan ni Dario. Sigurado ka ba sa binabasa mo, Dario? Tumigil ang lahat. Ang boses na yon ay galing sa akin. Dahan-dahan akong tumayo ng tuwid binitawan ng aking baston na bumagsak ng malakas sa sahig at dahan-dahang tinanggal ang aking itim na salamin. Tumitig ako ng diretso sa mga mata ni Dario. Ang mga mata ko na akala niya ay blanko at walang buhay ay nagliliyab na yon sa pot at talino. Amara, anong? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nauutal na tanong ni Dario. Napalingon ng lahat ang mga bulungan ay naging malakas na ingay. Bakit, Dario? Takot ka ba na makita ng asawa mo ang katotohanan? Lumapit ako sa kanya, bawat hakbang ko ay puno ng otoridad. Ang akala mo ba ay mananatili akong bulag habang pinapatay niyo ang danggal ng pamilya ko sa harap ko mismo? Amara, anong ibig mong sabihin? Nahihilo ka lang, halika na, magpahinga ka na. Susubukan sana akong hawakan ni Dario, pero mabilis kong itinaboy ang kanyang kamay. Huwag mo akong hahawakan, sigaw ko na naging sanhi ng katahimikan ng lahat. Mga kaibigan, ang dokumentong hawak ni Dario ay hindi isang retirement paper. Yan ay isang formal na hiling para sa forensic audit dahil sa bilyong pisong ninakaw niya sa kumpanya. Agad na binuksan ni Don Gustavo na nasa harap ang folder na kinuha niya mula sa kamay ng nagulat na si Dario. Tama ang asawa mo, Dario. Ang pinirmahan mo kanina bilang saksi ay isang pag-amin sa iyong mga ilegal na transaksyon kay Don Roman. Namutla si Dario. Si Clarice naman ay susubukan sanang tumakas, pero hinarangan siya ng mga tauhan ni Don Gustavo. At ikaw, Clarice? Baling ko sa babaeng nanginghinig na ngayon. Ang singsing na suot mo, ang legacy ring ng ina ko. Isang hiyas na sumisimbolo sa katapatan. Pero sa daliri mo, naging simbolo lang yan ng iyong pagiging ahas. Hindi totoo yan, sinisiraan mo lang kami, sigaw ni Clarice. Talaga? Lumingan ako sa Hong Kong buyer na nasa gilid. Sir, pakisuri po ang mga brilyanteng ipinakita sa inyo ni Dario kanina sa opisina. Ang mga batong balak niyang ibenta sa inyo sa halagang 50 milyon. Inilabas si Don Gustavo ang mga kahon ng alahas na kinuha mula sa vault ni Dario. Nang suriin ito ng buyer gamit ang kanyang lupe agad na nagbago ang mukha nito. These are fakes. High quality CZ but definitely not diamonds. Galit na sigaw ng buyer. Nasaan ang mga tunay na bato, Dario?
Tanong ko habang dahan-dahang inilalabas mula sa aking maliit na bag ang supot ng mga tunay na brilyante. Narito sa akin, dahil habang naglalampungan kaya sa loob ng bahay ko, ako mismo ang kumuha sa kanila mula sa ilalim ng mga ilong nyo. Sa pagkakataong ito, bumagsak si Dario sa kanyang mga tuhod. Ang lahat ng kanyang plano ay naglaho sa isang iglap. Ang projector sa likod ko ay biglang bumukas, ipinapakita ang video mula sa kamera ng aking baston, ang usapan nila tungkol sa pag-alis ni Dario ng mag-isa. Patungong LA ang pagpapalit ng mga gamot ko at ang kanilang pagtataksil sa loob ng aking silid. Hayop ka, Dario? Sabi mo sasama ako sa'yo. Biglang sigaw ni Clarice. Sa takot na mabulok sa kulungan, nilapitan niya ang mga pulis na pumasok na sa ballroom. Sir, siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin. May ebidensya ako na balat niyang takasan si Don Roman at iwan ang asawa niya. Clarice, manahimik ka. Sigaw ni Dario, pero huli na ang lahat. Ang dalawang ahas ay nagsimula na magtuklawan para isalba ang kanilang sariling balat. Tiningnan ko sila mula sa entablado ang dalawang tao na akala ko ay mundo ko. Ngayon ay mukhang mga basahan na kinakaladkad ng mga pulis sa harap ng publiko. Sabi mo, Dario, matagal mo nang pinatay, ang liwanag sa buhay ko. Sabi ko ang boses ko ay kalmado na, pero puno ng bigat. Mali ka. Dahil sa kadilimang ibinigay mo, natutunan kong tumingin gamit ang puso ko. At ngayon, ikaw ang mananatili sa dilim ng kulungan habang buhay. Habang pinapalakpakan ako ng mga tao, hindi na dahil sa awa, kundi dahil sa paghanga, lumapit sa akin si Andres. Hinawakan niya ang aking kamay. Nakikita mo na ba, Amara? Tanong niya ng may malambing na ngiti. Tumingin ako sa paligid. Sa mga tunay na kaibigan sa dangan ng aking pamilya na muling nabawi, at sa lalaking hindi ako iniwan. Oo, Andres. Ngayon ko palang talaga nakikita ang lahat. Ang gabi ng aking kaarawan ay naging gabi ng aking muling pagsilang. Ang Casa Rosales ay akin uli. At ang pinakamahalagang hiyas na nakuha ko ngayong gabi ay hindi ang legacy ring, kundi ang aking kalayaan. Ang mga sirena ng pulisya ay unti-unti nang naglalaho sa kalayuan, ngunit ang ingay ng iskandalo ay tiyak na mananatili sa usap-usapan ng buong probinsya sa loob ng maraming buwan. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng ballroom, pinagmamasdan ng mga bakas ng alak na natapon at ang mga nagulong upuan. Ang lahat ng karangyaan ng gabing ito ay tila naging isang malaking bangungot na sa wakas ay natapos na. Amara, kailangan mo na magpahinga. Kami na ang bahala rito. Sabi ni Don Gustavo habang tinatapik ang aking balikat. Kasama niya ang mga abogado na ngayon ay nagsisimula ng ayusin ang mga legal na hakbang para bawiin ang lahat ng pirma na nakuha ni Dario sa pamamagitan ng panlilinlang. Salamat, Don Gustavo, pero kailangan ko munang gawin ang huling bagay, sagot ko. Nagpunta ako sa presinto kung saan pansamantalang dinala sina Dario at Clarice. Hindi ito para magmakaawa o para makipagbalikan. Pumunta ako para harapin ang katotohanan nang walang salamin sa aking mga mata. Sa loob ng interrogation room nakaupo si Dario. Wala na ang kumpiyansa at kintab ng kanyang tuksido. Gulo-gulo ang kanyang buhok, maputla ang mukha at nanginginig ang mga kamay. Pagkakita niya sa akin agad siyang tumayo at sumubok na lumapit sa rehas. Amara? Amara, mahal, makinig ka. Pagsusumamo niya ang boses niya ay basag. Niloko lang ako ni Clarice. Siya ang nagplano ng lahat. Alam mo, mahal kita. Nagawa ko lang ang lahat ng iyon dahil sa utang ko kay Don Roman. Gusto lang kitang protektahan. Tiningnan ko siya ng diretso. Walang galit, walang luha. Tanging matinding awa para sa isang lalaking. Hanggang sa huli ay hindi kayang aminin ang sariling kasamaan. Protektahan, Dario. Mahinahon kong tanong. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng gamot ko para maging bangkay ako habang gising. Sa pamamagitan ng paghalik sa ibang babae sa loob mismo ng kwarto ko. O sa pamamagitan ng pagbebenta ng lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Amara, magsisimula tayo uli. Ibebenta ko ang lahat, babayaran ko ang mga utang ko, basta bawiin mo lang ang demanda. Huwag mo akong hayaang mabulok dito. Huli na, Dario. Ang bawat pildoras na ipinainom mo sa akin, ang bawat kasinungalingang sinabi mo, ay nakatala na. Hindi ako ang nagpapakulong sa iyo. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. Tumalikod na ako. Sa kabilang selda, nakita ko si Clarice.
Nakaupo siya sa isang sulok na katitig sa kawalan. Wala na ang legacy ring sa kanyang daliri. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng Casa Rosales ay nauwi sa isang malamig na semento. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang takot at kahihiyan. Pero gaya ni Dario, wala na siyang puwang sa bagong buhay na bubuuin ko. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Naghihintay si Andres sa tabi ng kanyang sasakyan. Tapos na ba? Tanong niya. Tapos na nakaraan, Andres. Pero marami pa akong dapat ayusin sa kasalukuyan, sagot ko. Kinabukasan ang Casa Rosales ay sumailalim sa isang masusing audit. Lumabas ang lahat ng dumi mula sa mga peking invoice hanggang sa mga sikretong transfer ng pondo sa mga offshore accounts. Si Don Roman ang loan shark ay hindi na rin nakapalag ng iharap sa kanya ang mga ebidensya ng illegal na pagpapautang at pakikipagsabwatan kay Dario para i-hostage ang lupain ng mga Rosales. Pero sa gitna ng tagumpay na ito, isang mabigat na desisyon ang kailangan kong gawin. Bumalik ako sa aming mansyon. Ang bawat sulok nito ay amoy Dario at Clarice. Ang bawat gamit ay paalaala ng kataksilan. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar kung saan ang bawat pader ay saksi sa aking pagdurusa. Ibebenta ako ang mansyong ito, anunsyo ko sa aking mga tauhan. Pero ma'am, dito na po kayo lumaki, sabi ng matandang katulong na si Nanay Rosa. Alam ko, Nay. Pero ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader, kundi ang kapayapaan sa loob ng puso. At ang kapayapaang iyon ay hindi ko mahahanap dito. Ginamit ko ang bahagi ng pera mula sa pagbebenta ng mansyon para bayaran ang lahat ng mga empleyadong nadehado ni Dario. Ang Casa Rosales ay muling nagbukas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang negosyo ng alahas. Binuksan ko ang isang espesyal na workshop para sa mga kababaihan mga biktima ng domestic abuse at financial control. Gusto kong ituro sa kanila na gaya ng isang brilyante, kailangan mong dumaan sa matinding pressure at init para lumabas ang tunay mong kinang at tibay. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga dokumento sa aking bagong opisina, may kumatok. Si Andres may dalang isang maliit na bouquet ng mga puting bulaklak. Sabi ng mga tao rito, kailangan daw ng CEO ng kaunting break, biro niya. Napangiti ako. Salamat, Andres. Para saan ito? Para sa bagong simula. At para sa babaeng pinakamatapang na nakilala ko. Inilapag niya ang mga bulaklak sa mesa at tumingin sa akin ng seryoso. Amara ang mga mata mo. Hindi na sila blangko. Punong-puno na sila ng buhay. Huminga ako ng malalim. Salamat sa iyo, Andres. Dahil kung hindi mo ako tinulungang makakita muli sa medikal at emosyonal na paraan, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa dilem. Ang karma ay hindi laging mabilis, pero siguradong darating. Si Dario at Clarice ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan dahil sa estafa, falsification of documents, at frustrated murder. Pero ang pinakamabigat nilang parusa ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang nawala sa kanilang lahat dahil sa paghahabol sa mga bagay na hindi naman talaga sa kanila. Habang nakatayo ako sa veranda ng aking bagong opisina, pinapanood ang paglubog ng araw, hinaplos ko ang aking daliri. Wala na roon ang legacy ring. Ibinigay ko na ito sa Museum ng Pampanga para maging bahagi ng kasaysayan. Ang tanging dala ko na lang ay ang aking pangalan, ang aking dangal, at ang malinaw na paningin sa kinabukasan. Ang dilim ay natapos na, at sa wakas handa na akong yakapin ng liwanag. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa hapon ay pumasok sa malalaking bintana ng Rosales Center for Women Empowerment. Hindi na ito ang madilim at puno ng kasinungalingang mansyon na kinalakihan ko. Ito ay isang maliwanag at modernong studio kung saan ang amoy ng bagong luto na kape ay humahalo sa tunog ng maliliit na maso na humuhubog sa ginto at pilak. Nakatayo ako sa gitna ng silid, pinagmamasdan ng 10 kababaihan na seryosong nag-aaral ng sining ng pag-aalahas. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling kwento mga sugat ng kahapon na unti-unti na ring naghihilom gaya ng sa akin. Tandaan nyo! Sabi ko sa kanila habang hinahawakan ng isang magaspang na bato. Ang brilyante bago maging makinang ay isa lamang itim na uling na dumaan sa matinding init at pressure sa ilalim ng lupa. Huwag kayong matakot sa hirap dahil doon nabubuo ang inyong tunay na halaga. Isang dalagang lumapit sa akin si Elena. Siya ay biktima ng pang-aabuso ng kanyang asawa bago siya nakarating dito.
Ma'am Amara, salamat po. Dahil sa inyo, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ngayon, nakikita ko na po ang kinabukasan ko. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi dahil sa akin, Elena. Dahil yan sa tapang mo na buksan ang iyong mga mata. Nang matapos ang klase, lumabas ako sa maliit na garden ng center. Doon nakita ko si Andres na nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno ng mangga. Simula nang matapos ang kaso, hindi na siya umalis sa tabi ko. Hindi niya ako pinwersa, hindi niya ako muling kinulong sa isang relasyong puno ng pangako. Hinayaan niya akong lumago habang nananatili siyang tahimik na suporta sa aking likuran. Tapos na ang klase ng Reyna ng Casa Rosales. Biro niya habang isinasara ang libro. Tapos na at gutom na ang Reyna, sagot ko ng may tawa. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mukha, ang kanyang mga ibudaliri ay dahan-dahang hinaplos ang gilid ng aking mga mata. Alam mo, Amara, sa lahat ng mga hiyas na nakita ko, ang mga mata mo pa rin ang may pinakamagandang kinang. Dahil ang kinang na yan ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa loob. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang kapayapaan ng sandali. Minsan, naiisip ko pa rin ang mga nangyari. Balita ko si Dario ay nahihirapan sa loob ng kulungan matapos siyang talikuran ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Si Clarice naman ay patuloy na nagdurusa sa kahihiyan, lalo na't wala na siyang mukhang maihaharap sa publiko. Ngunit ang mga alaala nilang dalawa ay parang mga anino na lamang na naglalaho kapag tinatamaan ng liwanag. Hindi na ako galit, dahil ang galit ay isang uri rin ng pagkabulag. Ang pagpapatawad sa sarili at ang pagtanggap sa katotohanan ang tunay na nagpalaya sa akin. Andres, salamat. Pabulong kong sabi habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Para saan? Para sa pagtuturo sa akin na ang pagtitiwala ay hindi isang kahinaan, hanggat ibinibigay mo ito sa tamang tao. Tumingin ako sa malayo sa abot tanaw, kung saan ang langit ay nadidilim na para bigyang daan ng mga bituin. Noon natatakot ako sa dilim. Ngayon alam ko na ang dilim ay kailangan lang para mas lalong kuminang ang mga bituin. Ang kwento ni Amara Rosales ay hindi nagtapos sa paghihigante. Nagtapos ito sa pagtuklas na kahit mawala ang lahat ng hiyas sa mundo, mananatili kang makinang kung ang iyong dangal at pagmamahal sa sarili ay hindi mo hahayaang manakaw ng kahit na sino. Ang aking mga mata ay dilat na. At sa wakas, ang buong mundo ay napakaganda sa aking paningin.